Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang paborito niyong reaktor, ang nag-iisang baliw pero nakakaaliw, ang nag-iisang Marzano TV 2.0. At magandang araw po sa inyo lahat at i-react po natin itong live ni Kalingap Rob sa kanyang live kagabi na may pamagat bawal ang toxic sa tahanan din tech. At syempre shoutout po muna natin lahat ng mga viewers mula Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong Mega Metro Manila. And syempre, shoutout din po natin ang mga minamahal nating supporters. At syempre sa lahat ng mga solid kalingap sa iba't ibang dako ng mundo, yung mga kapo OFW natin na talaga lang napaka-solid sa kalingap. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre, shoutout din po sa lahat ng mga silent viewers natin. No, sa iba't ibang mga love team, shoutout po. At syempre, shoutout muna natin ang lahat ng mga kalingap partners and even lahat ng mga reactors. And shoutout po kay Kuya Bal Santos Matubang, syempre ang ama ng Kalingap at syempre ang nag-iisang ina, out co-founder, ang nag-iisang Ate Edna Vlog. At the same time, ang direktor na nagpapa-viral, Kalingap Rob. At syempre, huwag niyo kalimutan lang mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. And pakinggan na po natin to. Nagiging toxic na naman po yung community natin. Oo, naku po. Ayan, thank you po muna kay Daily Life Matindi of yun, no? Tequila. Wow, salamat po. Nagiging toxic na ang community natin, dantik ah. Maraming salamat po kalinga po. Ang ganda ng episode 19. Ayan, salamat po. Salamat po sa Mikris, Team Katsa. Anong Team Katsa? Team Katsa. Ginawa nilang issue ng comment mo. Yun na nga po kumbaga hindi nila na-gets yung ating komento. Ah. Ang komento ko po ay para po yun sa lahat. Ano po, para po yun sa lahat na wala naman pong masamang mag-support po sa K-Boys or kung kanino man. Pero sabi ko nga, huwag tayong masyadong maging panatiko sa love team or maging focus sa love team masyado. Diba tama si Kalingap Rob doon. Ang pinupunto ni Kalingap Rob, di naman yung mga viewers no, hindi naman niya kinokontrol eh. Actually sinabi niya rito, wag maging sobra. Wag sobra, sobrang maging panatiko. At which is tama si Kalingap Rob doon. Hindi naman masama ako para sa akin guys. Kukunin niyo lang po yung laman ng sinasabi ni Kalingap Rob. Paiirali niyo dito guys yung isip tsaka puso. At ako dito, malinaw naman sinabi ni Kalingap Rob eh. Hindi naman yung mga viewers, yung mga supporters, hindi naman niya pinipigilan na sumuport even sa K-Boys, no? Kahit kanino man, sasabi niya. Basta wag lang sobrang panatiko. Siyempre pag sobra, masama. Ano? Kasi ayaw ko na rin po kumbaga, ang tinutukoy ko yung mga sponsor, no? Yung mga sponsors na sobrang masyadong sa love team. Tama naman. Kumbaga, mas mahal na nila yung love team kumpara sa Kalingap. O, diba? Siyempre, Kalingap yan guys eh. Diba? Actually, sabi ko nga, mas dapat nga i-priority natin si Kalingap Rob. Kasi wala naman love team kung wala si Kalingap Rob, diba? At ang sinasabi lang dito ni Kalingap Rob, syempre guys, no, kung nandito tayo sa Kalingap, dapat mahal natin ang Kalingap kaysa over the love team. Diba? Tama siya. Doon ako, maganda nga yung sinabi ni Kalingap Rob eh. Take it as a positive guys, no? With the respect. Maintindihan nyo si Kalingap Rob. Kasi, what if maulit yung sa Danjoy? Oh. Di ba? Okay. Na naghiwalay yung dalawa. Okay. Ano na naman po yung mangyayari? Kawawa na naman si Papa Joms. Ako po ay nagiging lang kasi na-experience na po natin, di ba? Na-experience na natin before. And sa pagiging masyadong fanatic po kasi, minsan nasusobrahan na rin po kasi Totoo naman. bawat galaw, bawat kibo, may issue. Yun ang masakay doon, Kalingap Rob eh. Totoo naman, real talk naman si Kalingap Rob doon. Kaya na lang po ni Papa Joms, di ba? Bawat galaw niya may issue, bawat kibo may issue. Tama. Kasi sa sobrang pagiging panatiko natin. Kaya ko sinabi na wag tayong masyadong mag-focus sa
Kumbaga, enjoyin lang natin. Enjoyin lang natin yung vlog. Enjoy lang. And sabi ko nga, ginawa natin yung serye para sa ating beneficiaries. Yo. Kay Carla, Viancy, and kung hanggang dulo ay maging sila man, Bonus na lang. ano na po yun? Bonus na lang po sa atin yun. Di ba? Yun po ang ibig kong sabihin doon. Tama Kasi si pag Kalinga Prab. naging kagaya nung sa Danjoy, di ba? Masyado nating, kumbaga masyado tayong na-attach dun sa Danjoy. Then, ang nangyari, naghiwalay. Ngayon, sumabog. Nabash si Dan. Yun po yung ibig kong sabihin. Ako po ay advance lang po akong, kumbaga, hindi ko naman sinasabi na or wini-wish na maghiwalay ang Jomcar. Ako po ay ano lang, kumbaga, advice. Nagbibigay lang ako ng advice. Nasa sa kanila naman kung susundin nila. Alam niyo, Kalinga Prab, puputulin kita, no? Pero totoo yung sinabi mo, eh. Sa akin, nagmamalasakit ka, eh. Kahit ako, sinasabi ko din yan, eh. Sa mga, natin, viewers, especially sa Jomcar, sa lahat ng mga love team na nire-react ko. Basta sinasabi ko yan, no? Yung love team talaga ginawa yan para makatulong. Ngayon, kung makakatuluyan sila, bonus na lang yun. Which is sinasabi ni Kalinga Prab. At nagmamalasakit kasi siya. Ayaw niya kasi na, what if? Hindi naman natin control, eh. What if, mawala yung Jomcar, maghiwalay. Hindi ko sinasabi mangyari ngayon, no? Pero what if ganon? Sobra kayong panatiko. Di ba, in the end, baka kayo masaktan? Nagigets ko naman yung kasi akita naman po ako noon, nire ako ng love team. Hindi po, labas po ng Kalingap. Talagang nasaktan din talaga ako. Kaya lang, hindi man ako panatiko. Madali ako ma-move on. Kaya nung nawala yung Danjoy, nasaktan din po talaga ako. Pero, madali ako naka-move on kasi hindi naman ako sobrang talagang inattach ko yung sarili ko dyan, no? Talagang, alam mo yon kasi in the end, nakafocus naman din ako sa Kalingap, no? Pero ako, hindi ko naman din masisisi ang yung mga supporters, even yung mga panatiko. Tandaan nyo guys, hindi po masama maging panatiko. Basta in a positive way. Meron kasi panatiko na sobra talaga napaka-toxic. Na akala mo na pag hindi napagbigyan, kunwari, tulad yan, nasaktan, talaga akala mo naman halos durugin ka ng buong buo. Yun yung hindi maganda. Kaya si Kalinga Prab, advance na siya mag-isip. Kumbaga, nagmamalasakit na siya sa mga supporters na hindi natin control kasi yan, eh. Yan ang katotohanan dun, eh. Even si Kalinga Prab, hindi niya control yan. Kasi syempre, may kanya-kanyang buhay yung mga yan, eh. No? So, si Kalinga Prab, nandito siya para magbigay ng advice. So, sa akin naman guys, may kanya-kanya tayong opinion, no? Pwedeng may maniwala kay Kalinga Prab, pwedeng hindi maniwala, merong negatibo, may positibo. Pero sabi ko nga sa inyo guys, lahat tayo entitled tayo sa ating mga opinion. Pero ako, sa sinasabi ni Kalinga Prab, ako agree ako sa kanya doon. Huwag tayong masyadong panatiko. Yun naman ang punto niya, huwag masyado, sobra. Sobrang panatiko. At nagmamalasakit siya dito. Tuloy natin. Sabi ko nga, focus tayo sa beneficiary. Tama yun. Oo, andyan yung love team. Pero wag na tayo mag-expect ng too much. Huwag tayo mag-expect ng too much po. Tama. Kasi, kawawa din yung mga natin. Especially yung mga leading man. Yun na nga po yung nangyari kay Jomar, di ba? Na konting galaw niya, Issue. meron siyang may issue. Konting galaw ni Joms, may Issue. nababash na siya. Yun po yung ibig kong sabihin. Kaya lang, Kalinga Prab, totoo lang, talagang sinasabi ko nga Kalinga Prab, no, sana i-correct mo ako, mali ako. Talagang part na ng ng sikat, ang issue. Basta sikat, may issue ka palagi. Normal po yan kahit naman sa mapapolitika, artista, may issue. Lalo na pinag-uusapan ka, mainit ka, kumbaga talk of the town ka talaga. Pag talk of the town ka, asahan mo may issue talaga yan. Diba? Pero syempre, kung ako naman din tatanungin nyo, mas maganda walang issue. At tama naman si Kalinga Prab doon, na napakahirap din sa side ni Kalinga Jomar na konting galaw, issue. Nakita niya si Jomar talaga naka-focus
charity vlogging. At the same time nakita niya naman din tama si Kalinga Prab doon eh. Ginawa niya yung love team para din sa beneficiary niya. So, ang dating kasi parang dapat nga ang lagi niyong din suportahan po yung beneficiary. No, hindi ano po yan guys, opinion lang ni Kalinga Prab yun. Hindi niya po kayo pinipilit kung saan niyo gusto suportahan. Pero sabi ko nga, kung ang kanyang hangarin po kasi matulungan yung beneficiary. At tama naman si Kalinga Prab doon kasi unang-una may mga channel naman si Papa Jom, sila Mikoy, sila Papa Is, may mga channel silang sarili. 'Di ba? Kahit papaano kumbaga kumikita rin naman sila. Ngayon, kung gusto niyo tulungan talaga yung beneficiary, may punto naman si Kalinga Prab doon. At hindi lang sa Jomcar i-apply yon, even sa lahat ng mga love team. 'Di ba? Ganun yung punto ni Kalinga Prab. So ako nagigets ko yun guys eh. Kaya ako yung iba nagugulat lang ako, medyo negative yung take nila doon sa sinasabi ni Kalinga Prab. Pero if you're going to use your brain and your heart, maintindihan mo si Kalinga Prab. At ang ginawa niyang reference nga itong Danjoy na maraming nasaktan talaga. So, ganun talaga, di natin nakokontrol yun eh. Pero let's move on. Pero tuloy natin to. At Kuya Kim. Shoutout sa'yo, Kuya Kim. Kuya Kim. OA na kasi yung iba feeling close, akala pag may-ari. Oo, totoo. Yan po yung Totoo. yan po yung Yun ang masakit. Yun ang masakit niya Kalinga Prab eh. Totoo naman yung nag-comment. Feeling may-ari na. yun na nga po, no? Totoo naman. Sabi ko kanina, nagiging wag po tayong toxic. Kasi na-title ko rin yan sa live ngayon. Dahil ayaw kong maulit yung nangyari na. Ayaw kong maulit po yun. Ayaw niya lang maulit. At ayaw niya ma-pressure din siguro si Papa Joms. Tama. At ito yung totoong nagmamalasakit, di ba? Di ba? Tama. Di ba kung masaya tayo sa Jomcar? Tama yun. I-enjoy lang natin yung yung bawat serye. Tama. Suportahan natin sila. Enjoyin lang natin. Huwag na natin masyadong Enjoy pakialaman yung kanilang personal life. Yun! Yan si Kalinga Prab. Huwag niyong masyadong pakialaman yung kanilang personal life. Which is tama yun eh. Personal na buhay nila yun. Ako magbe-base lang ako sa napapanood natin sa social media. Pero yung manghihimaso ka sa totoong buhay nila, nako. Medyo, yung foul yun eh. No? Huwag na natin masyadong pakialaman po. Kasi di naman po natin sila nakakasama. Di ba? Tama yun. Real Yun talk. po yung natin. And sa totoo lang po, sa ngayon, ito po, real talk lang po. Sige lang. Yung Jomcar po talaga, hindi lahat, pero hindi lahat ng supporters and hindi rin lahat ng sponsors. Pero sa Jomcar po talaga, napakaraming toxic na ngayon. Ito guys huwag kayo masasaktan sinabi ni Kalinga Prab napakalinaw, nag-disclaimer siya. Hindi po lahat. Pero Sir Marzano, ba't kailangan sabihin ni Kalinga Prab yun? Para sa akin, kailangan sabihin yun. Kasi yun yung nakikita niya. Ngayon, kung hindi sasabihin ni Kalinga Prab yun, lahat tayo kawawa. Ako nga, buti nga sinabi niya harap-harapan eh. Mapa-sponsor, supporters, toxic. Yung iba toxic. Hindi niya man ni lahat eh. Kasi unfair naman sa mga matitino eh. Kasi kahit ako, meron akong kilala mga sponsor, supporters, na hindi naman toxic. Pero very supportive sa Jomcar. Ngayon, sinasabi ni Kalinga to, para ma-educate tayo at maging aware tayo, dapat nga magpasalamat tayo kay Kalinga Prab. At tanggapin natin to guys. Kapag hindi natin tinanggap to, hindi maayos ang fandom o itong community ng Kalingap. So, kailangan i-take natin yun as a positive. Huwag mag-take yung negative. Huwag kang masasaktan. At yun ang katotohanan na dapat natin tanggapin. Kung sinasabi ni Kalinga Prab, may sponsor at supporters or, di ba, na toxic, let's admit. At pag na-admit natin yon, gagawa tayo ng paraan para maiwasan yung pagiging toxic. And then later on, magiging maayos din po ang lahat. Naniniwala po ako dyan. At maraming sponsor na mababait po. Tsaka mga supporters. Ano po? Hindi gaya dun sa EDC, sa ibang love team. Hindi naman po ganyan ka-toxic. Oh.
Ako po ay nagsasabi lang po ako ng ano dito bilang awareness. O, di ba? Bilang awareness. At nagpapakatotoo si Kalinga Prab at sinasabi niya yon harap-harapan sa atin. Ako, saludo kay Kalinga Prab dito, guys. Napakahusay niya rito. At nagpapakatotoo siya. Itong gusto kong ano, komento. Di ba? O. Po sa inyo, Ano yun? especially sa mga Jomcar supporters. Lo. Kasi toxic na po talaga. O, di ba? Tanggapin natin yung guys, with respect. Alam nyo, guys, tanggapin natin yon na ganun nangyayari ngayon at mag-a-adjust tayo. Tayo ang mag-adjust, guys. Tama po yun. Kasi sa iba hindi naman po ganun eh. No? Sa ibang tandem or love team natin. Tapos may mga grupo pa, may mga fan. Di ko alam kung sa kanila din po yun, yung mga fan page ba yun? Hmm. Di ko alam kung sinong gumawa nun eh. Magam mo? Na Jomcar din, may mga anonymous pa. Diba? Napaka-toxic na po talaga. Napaka-toxic. Tama. No? Yan po ay observation ko. Baka isipin nyo na naman po ay Tama lang yan, Kalinga Pro. ano ko na naman, kumbaga meron naman tayong ibang ibig sabihin doon. Yan po ay observation ko bilang content creator. Di ba? Di ba? Bilang content creator. Hindi nilang bilang leader, isa sa mga leader sa Kalingap eh. Tama ako doon, tama siya doon. Bilang content creator. At ito yung totoong nagmamalasakit. At nagkahawak ng Jomcar. Kasi kung i-compare po talaga sa ibang love team, Jomcar na community po yung talagang toxic na po talaga. Grabe, no? Kasi, Kaya- alam mo, Kalinga Prab, totoo lang, napansin ko din yan kasi the more na lumalaki talaga ang isang fandom, the more na may mga nakakapasok kasi na ibang bagong supporters si Kalinga Prab. Actually, ako naniniwala ko Kalinga Prab, merong mga sumusupport sa Jomcar galing sa ibang community. Ngayon, yung community nila na pinanggalingan nila, toxic. Pero ang masakit, dahil nga sikat tong Jomcar, papasok tong mga to dito sa Jomcar, no? Tapos, sila yung manggugulo. At yung kung ano yung ginagawa nila sa dati nilang community, gagawin din nila yan dito sa Kalingap and even sa Jomcar. Kaya minsan, nagkakaroon ng toxicity. Kasi ganun, normal yan eh, kahit saan naman po. The more na dumadami talaga isang grupo, may makakapasok at makakapasok na dyan na toxic na hindi natin may iwasan talaga, guys. Yun po ang katotohanan. Hindi natin sila control. Yan yung mga tipong pag gagawin nila yung gusto nilang gawin, wala silang pakialam. No? Totoo yan, no? At naniniwala ako na wag lang kayong masasaktan, which is kailangan po natin tanggapin. Paulit-ulit ko sinasabi to, kailangan lang natin tanggapin na with respect at unawa itong sinasabi ni Kalinga Prab at magigets niyo yung pinupunto niya. At mahal niya ang Jomcar, naniniwala po ko. Alam niyo, ang taong nagsasabi ng tapat, no? Nagmamahal yan. Naniniwala po ko dyan. Sabi nga sa kasabihan natin, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Diba? Para tumagal tayo. Po ngayon, inuunahan ko na Very good. dahan-dahan po tayo. Magdahan-dahan po tayo. Diba? Tama yun. Galing, Kalinga Prab. Gusto ko yung yung comment niya rito. Magdahan-dahan po tayo. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Gaya nga ng sabi ko po kanina, di naman po lahat. Pero sobrang dami na po talaga. Diba? Hindi naman lahat. Napakadami na. Ganun yung punto ni Kalinga Prab. Hindi Ako naman po, lahat. wala pong problema kay Carla, kay Jomar. Wala po sa kanilang problema. Ang problema po ay dun sa ibang Diba? supporters na sobra na po talaga. Yung iba po, nagpapanggap lang po, gustong sirain ang Jomcar. Sana nga po ganun. Sana nga po ganun lang.
Boss Rap, ibig mo sabihin, hindi rin totoo ang Chomcar scripted lang, pati yung mga interview ng kay Oh, to. Hindi nag-comment, gusto ko to. Boys kay Jom scripted din. Ibig ko mong sabihin, wag po tayong mag-expect na masyado kasi hindi po natin alam ang pwedeng mangyari. Yung... yung mag-asawa nga, naghihiwalay. Real talk lang naman, sinabi naman si Kalinga Prab eh. Di mo naman control yun eh. Iba nga eh, mag-asawa, naghihiwalay pa eh. Kahit nga yung pinakasikat na love team eh. Di ba? Yung ano nga lang, pangalan na yan doon, yung kay Katin Bernardo tsaka kay Daniel Padilla. Katniel. Akala ko nga yun ang love team na sobrang tagal na noon. Tapos akala ko kung di sila naghiwalay eh. Jumper pa kaya. Pero hindi ko sinasabing maghiwalay sila. Pero syempre sa akin guys, that's the reality of life. Kahit mag-asawa naghihiwalay. Pero nga 40 years na naghiwalay pa eh. Yun ang real talk si Kalinga Prab. At ako, totoo naman sinasabi niya, pinapangunahan lang nila tayo at mahal tayo ni Kalinga Prab na ayaw nila tayo masaktan na kailangan ready tayo sa mga ganitong bagay. Paano nga kung if ever lang naman, di ba, may mangyari. Pero wag naman sana, syempre gusto ko maging mag-asawa yung dalawang yan. Pero huwag niyo mapagkamalian guys ha. Remember, may mag-asawang tumatagal din at may magkarelasyon tumatagal din. Pero let's admit na hindi natin hawak ang araw ng kinabukasan. Kasi pag sinabi ni Kalinga, oo, magtatagal yan. So parang pinapangunahan niya na yung future. So parang magiging kasalanan pa niya yun. Di ba? At least si Kalinga Prab, ay ano siya, nagiging real talk. Pati yung mga interview ng kay Boys kay Jom scripted din. Ibig ko mong sabihin, wag po tayong mag-expect na masyado kasi hindi po natin alam ang pwedeng mangyari Tama. sa future. Oo. Tama siya. Diba? Wala siya sinabing scripted, wala. Ang punto niya lang dyan, hindi natin nahawak ang future. Which is tama siya doon. Kukontra ba ako? Ako hindi ako kontra doon. Tama naman talaga sinabi niya. Politiko, artista, love team, naghihiwalay nga eh. Kaya sa totoong buhay eh. Kaya for me, enjoy na lang natin. Yes. Yung ngayon. Oo. Huwag na tayo masyado mag-overthink. Yan! Enjoy natin kung nasan sila ngayon. Tama! Diba? Yes! Kalinga Prab. Very good. I love it. Minsan, may mapansin lang po kayo sa galawan nila. Oo. Bibigyan nyo na po ng meaning. Oo. Di ba? Ano pa? Tama naman yun eh. Konting galawan lang, may meaning agad. Diba? Hindi lang magkasama. O, malungkot na. Ang dami. Ang hirap eh. Kasi Kalinga Prab. Habulin nyo muna ang record ng Chomcar bago kayo magsabi na Nabutuloy si Kalinga Prab. toxic ang Chomcar. Oh, yan na nga po, mga ganyang comment. Oo. Toxic po yung ganyang comment. Ganyan. Mga ganyang comment. Toxic, di ba? Wala naman sinasabi si Kalinga Prab na yung ibang lap team. Alam mo yun, wala naman inaangat si Kalinga Prab eh. Wala siyang inaangat dito. Yun ang napapansin niya. Then, magko-comment ng ganun. Kaya, doon nagsisimula yung away. So, ibig sabihin, yun nga, toxic, di ba? Mali yung ganung comment. Totoo naman yun. Hindi naman po dito nagpapaligsahan. Oh. Yan yung ibig kong sabihin. Na nagiging toxic na po talaga. Hindi gaya before. Di ba? Di gaya Di before. gaya dati. Tip yan. Dati okay pa eh. Ang saya pa namin. Di pa ganito na. Di ba? Ewan ko ba kung ano nangyari. Kaya naitapik na rin po natin to bilang Tama. warning din po sa atin. Yan. Set as warning. Tama po yung Kalinga Prab. Agree ako sa kayo. Tama ka po, Kuya Rab. Tama siya dun. Pahingahin mo na lang ang Jomcar para ma-stop ng bashing. Kawawa naman. Yan, ito. May nag-comment pala. Hindi si Kalinga Prab ang nagsabi na ipagpahinga na yung Jomcar. Yung mga senior. Kaya nag-ulitin natin na ano pala, may nag-comment pala. Hindi pala talaga pinapatigil ni Kalinga Prab. May nag-comment lang na pinapatigil. Pahingahin mo na lang ang Jomcar para ma-stop ng bashing. Kawawa naman yung mga senior. Actually, nasa plano ko na po talaga yan. So, nasa plano daw ni Kalinga Prab. Nasa plano. Ibig sabihin, plano pa lang. This was only idea. Okay? Idea niya lang to guys. Plano. Either pwedeng matuloy, pwedeng hindi matuloy. Okay?
Okay? At kasi may nag-comment nga, pagpahingin daw yung Jomcar, and then sabi ni Kalinga Prab, plano daw niya. So, plano, ibig sabihin, hindi niya naman sinabi plano, papatigil, hindi niya. Plano lang. So, ibig sabihin, nag-iisip pa si Kalinga Prab kung itutuloy o hindi. Pero tuloy natin to. Pahingahin mo na lang ang Jomcar para ma-stop ng bashing. Kawawa naman yung mga senior. Oo. Actually, nasa plano ko na po talaga yan. Yeah. Plano. Oh. Nasa plano na rin Hala. po talaga yan. Hala. So, di natin alam kung kailan. Oh. Or kung last episode na ba yung 100. Nako po. Nako kinabahan ako dito Last episode na kaya ang 100 sa Jomcar. Hello. Hindi natin alam. Pero, Hindi alam. mga ganyang naisip ko na rin po yan. Nako po. Delikado. Bigla ako kinabahan, Kalinga Prab. Di ba ako doon? Mga poteng. Ay. Unawain po nating mabuti ang sinasabi ni Kalinga Prab. Iba kasi OA na mag-react. Tama. Yun na nga po Kumbaga, bawat sabihin natin, may meaning sa kanila. Diba? Ganyan ang sinasabi ko na toxic na. Binibigyan ng meaning, Kalinga Prab. Hindi naman yun ang sinabi mo. Pero parang sinabi kanina, sinabi ni Kalinga, may nagsabi, patigilin mo na, pagpahingayin mo na yung Jomcar. Tapos sabi ni Kalinga Prab, nasa isip ko na, nasa plano ko na po din po yan. So iniisip niya kung last episode na ba yung 100. Pero nasa isip niya lang yun. Ibig sabihin, hindi naman sinabing titigil na. Pero yung iba sinabi niya, ititigil daw ni Kalinga Prab. So, laking difference. Kaya nagkakaroon ng gulo Saka misinformation No? So, malinaw naman yung guys Kung may mali po, i-correct nyo ako Comment lang kayo dyan. Pero ako, naniniwala ako, sana wag niya itigil. Kasi, magpipesa dito yung mga basher. No? At, syempre ako, malungkot po ako. Pero whatsoever, kung ano yung decision ni Kalinga Prab, doon tayo. Kasi siya ang nakakaalam ng lahat yan, guys. At syempre, siya ang gumawa ng Jomcar. Siya ang may karapatan na mag-start. Siya ang karapatan mag-end. Pero kung tatanungin niyo po, para sa akin lang po ito, wag niyang i-stop. Kasi toxic, iilan lang naman yung Kalinga Prab. At sa lahat naman ng community, even sa politika, kahit sa bahay nga natin, sa bahay nga lang, may toxic na Diba? Minsan kapatid mo, toxic Nanonood ka ng basketball, ilipat siya sa drama. Paka-toxic na ito. Ganun yung guys. Normal naman yan, makatoxic na yan. Kahit nga kapitbahay mo, toxic Diba no? Kumbaga di na sila nagtatanggap ng Katwiran. Di na sila nagtatanggap ng mga comments, criticism, Yes, tama. which is napaka-toxic po nung ganun. Diba? Tama, yun ako, niniwala ako dito. Real Pag, talk kay pag Kalinga may, Prab. alimbawa, reactor, may masabi lang ng reactor, sabihin na naman, basher ka, may totoo. paborito ka. Yun na yung ibig kong sabihin na toxic na. Diba? Ito naman po yan diba? Ako nga naano rin. Pero normal naman po yan. Yung last time nga, ito po sa mga Jomcar, love ko kayo guys Nung last time nga nasaktan din po ako, no? Nag-live ako, kasama ko sila Kalinga Prab, ang Jomcar. Tinutok ko naman yung camera sa Jomcar. May mga nagko-comment doon, masakit man sabihin. Plastic daw yung tawa ko. Hindi daw ako Jomcar, ganon. So nakakasakit po sa dibdib, pero hindi ko na lang po. Last time po yun Sinabi daw, may Chris lang ako, ganon. So hindi nila nagigets, ako ay Kalinga Pre-actor. And alam mo yon, nag-live na nga ako para sa inyo, makita nyo ang Jomcar, tapos ganun pa yung matatanggap mo. So, talaga may mga toxic, pero mas marami pa rin naman po yung mapagmahal. Umuunawa. Nakita mo, Summer, sana huwag mo napansinin niya, basta kami nakasupport to sa'yo, di ba? Makikita mo yung mga Jomcar talagang napaka-lovable. At marami talaga guys ako, totoo lang po, dito sa channel ko guys, ako pasalamat ako, mababait po talaga dito yung mga viewers ko. Mimi Chris, Edsy, kahit nag-live ako, halo-halo yan, wala nag-aaway. Kung may mag-aaway man, pagsasabihan ko. Walang toxic dito sa akin Hindi ko ramdam yung toxic Pero minsan pag nag-live ka, at syempre, may mga nanonood sa'yo, hindi naman naka-follow, nanonood lang, sila yung ibang toxic. Ganun sila yung iba. Hindi naman marami. Merong mga toxic talaga. Mga senior kasi focus sa Marites kaysa mag-marathon. Mga senior focus daw sa Marites kaysa sa mag-marathon.
Grabe yun. Kumbaga, hindi na siya masaya. Hindi na siya masaya kagaya dati. Hindi na siya healthy. Kaya bilang vlogger ng Kalingap team ng Jomcar, hindi yan pwedeng isang tabi na lang. Tama. Or wag bigyan ng pansin. Anyway guys, hanggang dito lang muna tayo. So sana po lawakan po natin ating mga unawa. Siyempre kasalamat kay Kalinga Prab sa kanyang pagmamahal. Siyempre sa Jomcar. Alam ko mahal niya ang Jomcar. At ayaw niyang mawala ito. Kailan naman niya sinasabi na plano niyang itigil o pagpahingayin muna? Siguro dahil sa toxic talk po talaga. At naniniwala po ako hindi po ititigil ni Kalinga Prab. Siguro kung okay talaga yung community, nagiging maayos, may disiplina, tatagal po ang Jomcar. Nasa atin po mga supporters, even mga sponsor, marathoners, supporters, mga nagtatanggol sa Jomcar, nasa atin po ang nakasalalay ang ng Jomcar. So, para sa akin mapapayo ko lang din po na sana po umuwi na po tayo sa mga fake page. Alis na po tayo diyan, wag na natin suportahan. At iwanan na po natin 'yan. At ipakita natin kay Kalinga Prab na we support Team Kalinga. Mahal natin si Kalinga Prab. At ako, totoo lang guys, napabilib ako ni Kalinga Prab dito dahil siya ang totoong nagmamalasakit sa lahat. Even kay Kuya Bal, kay Ate Edna, sila ang nagmamalasakit guys dito sa Team Kalinga. At maraming salamat sa Diyos. At kung po ako'y may mali at sa tingin nyo mali ang sinabi ko, please let me know and please comment down below. And syempre huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, subscribe at in-encourage din ko po kayo na magpa-member sa aking YouTube channel. And shoutout po sa mga Jomcar matatag. At ako po ay lagi nandito sa inyo at lagi nakasupport. Maraming salamat sa Diyos. And to God be the glory. Paalam po.